Gohan. Hindi ko alam kung paano tayo nakapasok dito, pero nandito na tayo, nang biglang isa na namang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw, at pareho silang bumagsak dahil sa lakas ng impact. Ang hindi nila alam na sila ay matratrap dito ng napakatagal, 5 oras ang nakalipas, si Gohan ang unang nagising, dahil na rin sa mga sugat ni Goku mula sa paggamit ng Kaioken ng ganong level. Sobrang sakit ng ulo ko at hindi pa rin naghihilom ang mga sugat ko, pero kailangan kong umalis na dito. Kailangan kong malaman kung nasaan sina Fidel at ang iba pa, at baka umalis na ang mga Diyos sa mundo. Lumakad si Gohan patungo sa pinto ng time chamber, pero hindi niya ito mabuksan. Bakit ayaw magbukas? Wala nang ibang pagpipilian, pinatamaan ni Gohan ang pinto gamit ang malaking bola ng enerhiya. Ngunit nagulat siya sa nakita niya, wala itong lagusan, at tila kapareho lang ng dimensyon, puting lugar at tahimik. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwede na makulong tayo dito, mga walang hiyang mga Diyos, mga traidor. Hindi ko hahayaan ito. Naging Super Saiyan si Gohan, pinalalakas ang kapangyarihan hanggat kaya para mawasak ang buong kwarto. Pero sa kabila ng paggawa niya ng ganon, walang nagbago sa lugar. Naramdaman ni Goku ang lakas ng kanyang anak na pinapakawalan. Gohan, anong ginagawa mo? Ama, pinalakas ko ang kapangyarihan ko pero walang nangyayari sa silid. Subukan nating dalawa. Gumamit sina Goku at Gohan ng Super Saiyan 2, kahit nasugatan sila. Lumitaw ang puting espasyo na naging pula. Pero hindi nagbago ang silid sa kabila ng kanilang pagpapalakas. Nawala ang transformation ni Goku sa Super Saiyan 2 at bumagsak sa sahig, at sumusuka ng dugo. Hindi pa ako ganap na nakaka-recover sa aking lakas, Ama. Mas mabuti na magpahinga ka. Ang ginawang ito ng mga Diyos sa atin, ay hindi maaari, pagbabayarin ko sila ng libu-libong beses. Sana'y nasa mabuting kalagayan ng aking anak na babae at si Fidel, nakikita ko na sobra tayong magtatagal sa lugar na ito. Sa halip na tingnan ito bilang kamalasan, dapat nating ituring ito bilang isang biyaya. Ilang oras lang ang nakalipas nang sabihin mo na nais mo ng mas malaking kapangyarihan kaysa sa meron ka ngayon. Sigurado ako na baka sa loob ng 1 taon, makahanap na tayo ng paraan para makawala rito. Kung iyan ang gusto mo, Ama, siguro'y tama ka. Magsisimula na ang pag-ensayo ni Goku at Gohan sa silid ng oras, dahil dito, malalampasan nila ang 1 taon. Nagawa na ni Goku na makontrol at ma-master ang Ultra Instinct, ng hanggang 20%, samantalang natamo ni Gohan ang pagiging Super Saiyan 3. Napakagaling ng anak ko, 1 taon lamang at nagkaroon ka na ng ganitong kapangyarihan. Walang duda, isa kang malakas na tao. Ama, 1 taon na ang nakalipas. Ano kaya ang kalagayan sa labas? Gohan, ipakita mo nga sa akin ang bago mong kapangyarihan at subukan natin, at pagkatapos nito, aalis na tayo sa lugar na to. Magbabagong anyo si Gohan at magiging Super Saiyan 3, samantalang si Goku ay magiging Super Saiyan Blue. Mabilis na susugudan ni Goku si Gohan at bibigyan ng malakas na suntok sa mukha, ngunit maiiwasan ito ni Gohan at sa kasisipain ng malakas si Goku. Mapapa-atres ng kaunti si Goku, at maghahagis ng maraming puwersa ng enerhiya kay Gohan. Sobrang maiinis si Gohan dahil dito, at sasabihin, Ama, kung gusto mo akong talunin, kailangan mong gumawa ng higit pa sa mga yan. Magsisimula si Gohan na gumalaw ng napakabilis upang makabuo ng mga clone niya. 3 clone ang sasalakay kay Goku, dahil dito, 3 malalakas na suntok ang tatama kay Goku. Dahil sa bilis ni Gohan sa paggalaw, hindi matitigil ang pag-atake niya sa kanyang ama, ipangsasalag ni Goku ang kanyang kamay upang hindi tamaan. Sa totoo lang, hindi to kailangan, pero para mabigyan ng inspirasyon ang aking anak, kailangan kong gamitin ang aking pinakamalakas na kapangyarihan. Magbabago ng anyo si Goku at magiging Mastered Ultra Instinct, dahil dito, madali niyang mahahawakan ang leeg ni Gohan. Agad na mawawala ang 2 clone na ginawa ni Gohan. Anak, iyan na ba ang lahat ng kaya mo? Iyan na ba ang pinaghirapan mo sa loob ng 1 taon? Hindi mo ba gustong maghiganti sa mga Diyos na yon? Tumahimik ka, Ama, hindi ako mahina. Si Gohan ay magpapakawala ng napakalakas na kapangyarihan na ikakagulat ni Goku, kaya magkakaroon sila ng malakas na suntukan, na magdudulot ng malalakas na shockwave,
Aatres si Gohan patalikod at ihahagis ang Kamehame Wave sa kanyang ama. Sasagot rin si Goku ng parehong Kamehame Wave. Magkakabanggaan ang dalawang puwersa ng enerhiya, ngayon ay magpapalakasan sila ng kanilang lakas kung sino ang mananalo. Ngunit kahit ibuhos na ni Gohan ang lahat ng lakas niya, unti-unti nang nawawalan ng lakas ang kanyang Kamehame Wave. Hindi ako susuko, unti-unting lalakas ang kapangyarihan ni Gohan. Sa kabilang dako, tinuwanan lang siya ni Goku habang ginagamit ang 10% ng kabuoang kapangyarihan ng Mastered Ultra Instinct. Sa ganitong paraan, halos matamaan na ni Gohan si Goku gamit ang kanyang Kamehame Wave, ngunit agad na ginamit ni Goku ang Instant Teleportation, upang ilayo ang kanyang anak doon, sumabog ang dalawang energy wave, ngunit sa kabila ng malakas na pagputok, nanatiling buo ang lugar. Naging sanhi ito ng maraming pag-iisip kay Goku. Dahil karaniwan, ang kwarto ay masisira, kung ganitong antas ng kapangyarihan ang magtatama sa loob nito, at dapat na sumabog na ito. Marahil kulang pa ang ating kapangyarihan para makaalis dito. Nawala na ang transformation ni Gohan. Ama, sobrang pagod na ako. Ang Super Saiyan 3 ay isang transformation na talagang umuubos ng lakas. Gohan, ito ay dahil hindi mo pa ito lubos na namamaster. Lumipas ang ilang panahon. Ngayon Gohan, nais kong subukan ulit natin, kung makakalabas na tayo dito ng tuluyan. Lumakas ang kapangyarihan ni Goku hanggang sa magamit na niya ang 20% ng kapangyarihan ng Mastered Ultra Instinct. Lubhang nagulat si Gohan sa kapangyarihan na ipinapakita ng kanyang ama, ngunit sa kabila ng pagtaas ng kanyang kapangyarihan ng higit sa 1 minuto, nanatiling walang pagbabago ang kwarto. Dahil dito, sobrang na-depress si Gohan, paano kung hindi na tayo makaalis sa lugar na ito? Ayokong makulong dito ng habang buhay, ama. Mayroon akong anak na babae, at mayroon rin akong asawa. Gohan, huwag kang maging negatibo. Magpatuloy ka lang na mag-ensayo. Pinapangako ko sa iyo na isang araw, mawawasak natin ang kwarto na ito sa lakas natin. Samantala, sa Earth, nag-flashback noong nawala sila Goku. Matapos na mamatay si Kakarot sa mga kamay ng mga Gods of Destruction, humiling si Vegeta kay Bulma na hanapin ang mga Dragon Ball. Matapos ang ilang oras, nagawa ni Bulma na maipon ang mga Dragon Ball, dahil sa pag-ipon ng 7 Dragon Ball, nagliwanag ito ng malakas. Nagdilim ang kalangitan at maraming liwanag ang magmumula doon. Ang dakilang dragon na si Shenlong, ang lumabas mula sa Dragon Ball, at nagtanong ng kanilang kahilingan. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong ninanais? Maaari ko lamang tuparin ang isa mong kahilingan. Shenlong, nais kong malaman kung namatay ba talaga sina Goku at ang kanyang anak na si Gohan. Iyan ang aking kahilingan. Napakadali naman ng iyong kahilingan. Sinimulan ni Shenlong ang paghahanap sa bawat sulok ng mundo ng mga patay at sa lahat ng mga planeta, ngunit kahit natignan pa niya ang lahat, wala siyang natagpuan. Hindi ko nararamdaman ang kina-enerhiya ni na Goku o ng batang si Gohan. Malamang na sila ay namatay sa kapangyarihan ng mga gods, o kaya'y sila ay nawasak mula sa mismong kapangyarihan ni Zeno, at wala ng ibang. Paliwanag, iyan na ang lahat. Sabihin mo sa akin Shenlong, may paraan bang mabuhay pa ang tao kung sila ay pinatay ng isang Diyos? Sa multiverse ay may ilang mga batas ng mga Diyos. Ito ay binubuo ng 12 mga batas, at isa sa mga batas na iyon, partikular ang batas 6, ay nagsasabi na walang nilalang ang pwede, maliban na lang sa matataas na ranggo tulad ng Angel at ni Zeno. Dahil ang mga taong pinatay ng Diyos ay nagiging alikabok ng universe, ang aking kapangyarihan bilang isang dragon ay hindi kayang buhayin ang mga ganong bagay, at ito lang ang pinapayagan ng aking kapangyarihan na sabihin. Nang wala ng ibang tanong, nagpaalam na si Shenlong, at ang mga bola ay kumalat na sa buong mundo, at ang mga ito ay naging bato, galit na sasabihin ni Vegeta, ang mga ayoko mangyari ay nangyari na. Si Kakarot at ang kanyang anak ay pinatay ng kapangyarihan ng mga Diyos ng pagwasak, pero ipinapangako ko na ipaghihiganti ko sila. Si Bulma ay lubhang nalungkot sa panahong iyon at galit na tumawag kay Whis sa planeta ni Bills, malalaman ni Bills na marami ng missed calls ang galing kay Bulma. Ginoong Bills, sa tingin ko ay nalaman na nila ang lahat. Nag-aalala ka ba tungkol dito Mr. Bills? Hindi, gusto kong sagutin ang tawag. Kailangan kong magbigay ng seryosong babala sa kanya. Matapos ang maraming missed calls, sasagutin ni Bills,
at makikita ang hologram ni Bills sa buong Capsule Corporation. Pakinggan niyo akong lahat, si Goku ay isang abala lang sakin. Ginawa ko lamang ang tamang ginagawa ng isang Diyos, at iyon ay ang tanggalin ang mga tao at planeta na nagiging problema. Hindi ko na kailangan ipaliwanag kung ano ang ginawa ni Goku. May isa lang akong sasabihin. Kung gagawin niyo ang anumang bagay, na maaaring makasakit sa akin, sisirain ko ang mundo niyo. Tulad ni Frieza, sinira niya ang planetang Vegeta, at wala akong pake kung mamatay kayong lahat, sinabi ito ni Bills na may seryoso at nakakatakot na mukha. Si Vegeta na hindi matiis ang kanyang mga salita ay sasabihin. Ipinapangako ko na hindi ito mananatiling ganito lang, pagbabayaran mo ito ng malaki. Vegeta, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi mo kayang harapin ang aking nakakatakot na kapangyarihan. Huwag ka lamang gumawa ng anumang masama, o alam mo na ang mangyayari. Magkikita muli tayo sa lalong madaling panahon, at ang tawag ay natapos na. Ginoong Bills, hindi mo ba napansin na labis kang mahigpit sa kanila? Dahil ito lang ang paraan para matuto sila. Samantala, sa Earth, ang lahat ng Z-Warriors ay nadarama ang malaking kalungkutan, dahil hindi nila magawa ang anumang bagay dahil sa kanilang kahinaan. Hindi ako mahina, hindi dapat ako magpabaya. Kailangan kong mag-training ng mas mahirap. Ano man ang maging kabayaran nito. Baka sa ibang araw ay makaganti na ako. Mahirap sabihin ito, pero lulunukin ko na ang aking pride, dahil wala akong magagawa sa ngayon. Samantala, si Frieza, isa sa kanyang mga komandante na pumasok sa Capsule Corporation, ay nakipag-ugnayan kay Emperor Frieza. Sa kasalukuyan, sa loob ng ship ni Frieza, may natatanggap silang tawag mula sa Earth. Sinasabing napaka-importante nito, kaya't agad na nakipag-ugnayan si Frieza sa kanyang alipin, sinabi ng alipin ang lahat ng nangyari, at nagpakita siya kay Frieza ng ilang mga video recording. Sa oras pinapanood ni Frieza ang mga recording na iyon, unti-unti nitong bubuksan ang kanyang mga mata, dahil sa sobrang sayang nararamdaman, dahil sa nangyari. Hindi ito pwedeng peke lang. Sa wakas, wala na si Goku, na siyang pumipigil sa aking mga hakbang, dahil kapag wala si Goku, magagawa ko ng sakupin ang maraming planeta. Ito na pinakamagandang balita na aking narinig, mag-focus si Frieza upang maramdaman ang ki ni Goku ng husto, ngunit kahit napilitin niya, hindi niya ito maramdaman, maaari nga na tunay ang recording na nakuha. Sa bagay kahit hindi naman siya pinatay ng Diyos, mamamatay pa rin siya sa akin. Samantala, sa loob ng time chamber, magsisimula sina Goku at Gohan sa isang matinding pagsasanay, upang magkaroon ng mas mahusay na kontrol sa kanilang kapangyarihan. Bagamat nararamdaman ni Gohan ang labis na kalungkutan, hindi siya titigil sa pagsasanay. Sa ngayon, ang tanging layunin ko ay higitan ang kapangyarihan ng aking ama. Ayaw ko nang manatiling mahina. Ayaw kong matakot muli sa kapangyarihan ng iba. Sa loob ng maraming taon, mas lalo pang lumakas si Goku at Gohan, dahil doon, nagawa na ni Gohan na maging Super Saiyan God. Sa paglipas ng panahon, malapit na niyang maabot ang Blue Form, na isang hakbang na lang bago ang susunod na pagbabago. Ako ay lalo pang lumakas. Kung magagawa kong pag-isahin ang Super Saiyan Blue at ang aking mistikong kapangyarihan, mas lalo akong lalakas. Samantala, nagawa na ni Goku na maperpekto ang kanyang Mastered Ultra Instinct, kung saan ay naabot niya ang 70% ng kapangyarihan niya. Mas lalong humihirap ang pag-abot ko sa pagperpekto ng kapangyarihan ng Mastered Ultra Instinct habang lumilipas ang panahon. Hindi gaanong mahirap ang pag-abot sa 40%, 50%, at 60%, ngunit napakahirap abutin ang 70%. Patuloy akong umaasa na malalabanan ko ang hirap na ito. Sa panahong ito, hindi ako magpapatalo, ipinangako namin ng aking anak na pagbabayarin namin ang mga Diyos na iyon ng malaki, sa ngayon, hahayaan muna namin silang mag-enjoy, ngunit hindi na yon magtatagal.